O ito pa isang makapal. Romualdez isinusulong ang batas para sa early cancer detection sa bansa. Wow, ang galing. Putay na, ikaw yung cancer ng bansa eh. Ikaw yung ikaw yung cancer dito eh. Ang daming pakulo yung magpinsan, no. Yung isa reporter, ikaw naman dentist, scientist. Nagmamalano ka, nagmamaladoktor ka, ganun. Kupal. Hindi namin hinihingi ang ganyang mga opinion mo. Ang gusto namin, makulong ka. Yan ang gusto namin, makulong kayo. Mga hindot kayo. Early cancer detection. Ulol! Ikaw ang cancer sa Pilipinas. Raulo. Ito, sabi ni Atty. Harry Roque. Atty. Harry Roque hiniling kay Marcos na ipasa muna kay BP Sara ang kapangyarihan ng Pangulo upang tugunan ang krisis sa Middle East. Tayo na sa kapal ng mukha ni Marcos, ibibigay niya yan. Kabaniwala ka dun. Wala yan, sabi ko sa inyo. Kung kayo nga malalaki, ito, Stebes, Bantag, ikaw, Harry Roque, BP Sara, Pangulong Duterte, Pastor Kibuloy, Chavit Singson, at ang buong Pilipinas. Kayo nga na malalaking pangalan sa bansa natin, kilala kayo. At malaki rin utang na loob niya sa inyo. Kung walang nyain nga kayo, wagas, di ba? Paano pa kaya kami? Ayun yung realidad dyan Paano pa kaya kami? Di ba? Kaya itong nangyayari na to, putay na. Yung sinasabi mo, Atty. Disclaimer, hindi ko binabanata si Atty. Harry Roque Real talk lang. Sobrang kapal na mukha ni Marcos Jr. Hindi niya gagawin niya. Pagpapa-hair follicle test niya, hindi niya magawa Diba? Yung nga napakasimple, di niya magawa. Iyan pa kaya? Yung nga lang, yung pinakamasakit talaga dito, patawa-tawa tayo pero may mga kababayan tayong sobrang nahihirapan sa ibang bansa. Dahil nga sa nangyayaring gera dyan sa Middle East. Pero sana, mag-ingat pa rin po tayo, no? Okay, eto naman. Isang traitor. Mula noon, di ako pabor sa impeachment ni Sara Duterte. Totoo? Di nga. Asus. Ulol. Hindi ka pabor, kamakailan lang pinaboran mo yung sinabi ni ni Tito Soto tsaka ni Boying Remulla sa sa mapatungkol sa impeachment ni BP Sara. Laban bawi yan. Balimbing. Alam mo, kahit anong gawin nyo, ito sa lahat ng politiko, lahat ng naging kupal ngayon, hindi na kayo makakalimutan ng mga Pilipino. Putay na, sa sobrang hirap ngayon sa Pilipinas, tingnan nyo, kalahating kaban na bigas, dati binibili lang namin ng 1,200 yan, ngayon sa 1,500 na, gago ka ba? Kahit na sigarilyo. Yung sigarilyo na Camel, magkano lang, 130 lang nung nakaraan yan. Naging 180 na. Yung gulay, 'di ba? Gusto mong magkarne, bibili ka ng 1/4 na karne, tapos gusto mong makatipid, maggugulay ka. Putang ina, yung gulay kapresyo na ng karne. O bakit ba nagaganyan? Kasi nga dahil sa mga katulad yung kupal. Mga kupal na politiko. Kaya kayo mga kababayan, lahat ng kupal ng mga politiko, tandaan nyo yung mga hype na yan. Sa darating na eleksyon ulit at manghingi ng tulong sa atin yung mga yan, tablahin nyo na. Tablahin nyo na, putay na sila Soto, sila Lacson, sila Ontiveros, kahit nga yung mga bilyar Diba? Wala man silang ano bang nasahan natin sila sa kanila ngayon?
Sino pa ba? Sino pang mga kupal dyan? Tutusin, may isa pang kupal dyan lalabas, hindi pa nagpapakilala eh. Oh, yung mga nasa Congress, yung Quadcom, puta na, tandaan yung mga pagmumukha niyan. Kasi ano yan eh, pagdating ng 2027, biglang unti-unti nang nagtatalunan yan. Tandaan yan, itaga nyo sa bato, mangyayari't mangyayari yan. Itaga nyo sa bato at mangyayari't yan. Yung mga kupal ngayon, magbabait-baitan na yan. Tapos unti-unti na yung gagapang kay BP Sara. Siyempre, popular si BP Sara, malakas. Alam nilang magiging presidente. At kahit hindi maging presidente, napaka-popular ng mga Duterte dahil mahal na mahal sila ng taong bayan. Kaya itong mga katulad nila Sen. J.B. Ejercito na nagiging kupalo soldier na katulad nila Soto at nila Lacson, tandaan nyo yan. Puta na wag na kayo magtitiwala kahit kailan sa mga yan. Putang ina. Pag nagtiwala pa kayo, wag na lang. Pakatangan nyo na nun. Ang makailan lang sinusuka mo si BP Sara ngayon. Sabihin mo hindi ka mula noon hindi ka pabor, ulol. So eto, sabi ni Kitty Duterte. Alam namin kayang-kaya niya. Siya pa ba? Alam nyo yung ugali ni BP Sara, mas matapang pa yan sa tatay namin. Tsaka fighter talaga. Yan ang leader na hinahanap namin. Tsaka yung, alam mo yun, kalikasan kay Vice President Sara Duterte yung pagiging matigas ng ulo. Hindi totoo yan. Pagiging matigas ng ulo. Hindi siya hindi siya namamanduan. Hindi siya nauutusan. Basta't alam niyang tama at pag alam niyang mali, yari ka. Pag alam niyang tama, kakampi mo siya. Walang pwedeng mag-udyok sa kanya na, ay, salo ko na yan. Akin yan, tropa ko yan. Katulad ng mga nangyayari ngayon. Oh. Ay, hindi, President, wag mong galawin si ganito, atin yan. Walang ganyan-ganyan sa mga Duterte. Kahit kay Pangulong Duterte pa noon, walang ganyan na nangyayari. Kaya todo sip-sip yan. Katulad niya nila barbers. Sana ma-extend pa po ang termino ni Pangulong Duterte. Napakaganda po ng war on drug. Tapos ngayon sasabihin niya wala daw kwenta war on drug. Gago ka ba? Grabe ka kawalang yan, no? Ganyan ka baboy ang mundo ng politics. Tapos, ganyan na nga kababoy, ganyan na nga kadumi, maglalagay ka pa ng isang dumi. Diba? Eh di doon ka nasa malinis. Yan, Vice President Sara Duterte, the future President of 2028. Sarap pakinggan. May bakla. Ay, sorry. May bayot. Guys, may bayot, guys. May bayot, oh. May bayot, guys. May bayot. Sabi niya, nakakaya itong mga former Marines. Mga asal marites. Wow! Wow! Sa'yo pa nang galing, girl. Sa'yo pa nang galing, box. Marites. Putay na, di mo nga may paliwanag. Putay na, kaya pala nagkukumahog kayong tatlo ng mga kaliwang bayag ni Romualdez. Hindi, tatlo yan eh. Si Brosa, si Castro siya. Puro yan eh, mga kaliwang bayag yan ni Romualdez eh. Kaya nagkukumahog kayo, puta na, tiba-tiba din naman pala. Raul Manuel, ilang titi yung matitikman mo dun. Ay, sorry na nadudulas ako. Madadala ako sa aking emosyon. Ilang burat ang malalasap mo sa mali-malitang pera? Busog yan. Pasensya na kayo sa bunganga ko, mga banateros. Alam ko yung iba dyan na-open sa mga pinagsasabi ko, pero real talk lang. Raul Manuel, ilang burat ang natikman mo sa pera namin? Siya pamiga ng sabing marites eh.
Marites eh. Takot nga kayo mapag-usapan sa Congress eh. About dyan sa mali-maliit ng pera tapos marites. Kiraulo. Ito pa isa. O sabi Sen Tulfo. Hindi ko alam kung totoo ba to ha. Hindi ko lang alam kung totoo tong sinabi ni Erwin Tulfo na to ha. Pero babasahin natin. Kung totoo man to, putang ina, alam nyo na guys. Nananawagan sa mga kasamahan sa Senado na huwag pansinin ang pahayag ng mga ex-marine. Tayo sa'yo. Huli agad. Ano? Ridon, ikaw ba yan? Huli agad, no? Oo, ayaw daw pag-usapan. Yung yung about sa sinabi ng 18 Marines. Kaya pala biglang nawala si Gutesa. Pero yung dalawang witness ni Lacson na hindi makita yung muka, okay lang. Yung sinabi ni Bernardo mapatungkol kila Senator Bong Revilla at Senator Chis Escudero, okay lang. Pero yung sinabi ng 18 Marines, sinabi ni Saldico, ni Gutesa, bawal na. Sayang sa oras. Ang galing. Di wow. Ang inang yan, ganito sila kalupit. Kung totoo man na sinabi to ni Senator Erwin Tulfo kaya kayo mga kababayan, yung mga ganitong mga politiko, mga tao, putay na. Sabi ko sa inyo, hindi talaga to dapat pagkatiwalaan. Biruin mo, sabihin na natin, sige, nandun na tayo sa point na marites yun or hindi nga talaga totoo yun. Sige, sabihin na natin. Pero bakit hindi mo pag-uusapan? Una-una, nandito tayo ngayon sa Pilipinas kung saan grabe ang korupsyon. Hinahanap natin, isa na kayo doon sa Senado. Depende na lang kung talagang pati pala kayo nakikinabang sa mga hinahanap nating pera. Depende na lang Tapos, may 18 Marines na wala naman silang mapapala sa binunyag nila at ang masaklap pa nito, kapalit pa yung buhay nila. Pati buhay ng pamilya nila kapalit. Tapos sasabihin mo, nananawagan ka na huwag pansinin ang pasabog ng 18 Marines. Kagaguhan yun. Isang malaking kagaguhan yun. So putangin na mo, nagsenador ka pa. Sorry kung sakali man kung sakali mang sinabi talaga to ni Senator Erwin Tulfo, putay na maling-mali to. Pero kung ito ay fake news man, di ngaw. Ang inang yan, huwag pansinin. Bakit? Nitanong lang bakit, kung sakaling totoo to, bakit tayo niyong pansinin? Si Bernardo nga, pinagtuunan nyo ng pansin what if na chismis lang din yung mga sinabi ni Bernardo? What if na chismis lang din yung sinabi ni Alcantara? Para lang malihis yung issue. Hindi nyo ba naisip yon? Tapos sasabihin nyo, chismis lang or wag pensinin yung sinabi ng 18 ex-marine, kagaguhan nyo yan. Ang lakas nyo manggago. Upal. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tuwa.